Now, ito pong sabi, remember them that have the rule over you, who have spoken unto the word of God, who spake Paulo, considering the end of their conversation. Now, in that idea, when the Bible says, remember them, ano po yung message na pwede natin makuha dito? Okay? Number one, di ba? Listen to him. Okay? Listen to your pastor, for the word of God he preaches. Right. God. Listen to the man of God, listen to him, listen to your pastor, for the word of God he preaches. Right. Kaya nyo po kailangan kaming pakinggan, kasi po sa katotohanan, hindi naman po salita namin ang aming pong sinasabi sa inyo. Amen? Kaya dapat ang bawat pastor mag-ingat. Baka mamaya marunong ka lang sumigaw, pero wala namang palang talata sa banal na kasulatan. Baka mamaya puro tapang lang, pero wala namang palang tuntungan sa banal na kasulatan. So make sure na kung ikaw ay pastor, tiyakin mo nang ipinapangaral mo salita ng Diyos. Kasi yun po yung text ko. Remember them that have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. Kaya huwag kayong makukulitan. Yun po ang paalala natin, that our commitment in this church is to preach nothing but the word. To preach nothing but the word. To preach nothing but the word. Because that is the God-given task to all pastors, to preach nothing but the word. In fact, kapag ka po mag-preach kami, ang intention namin, hindi parang ilitiin ang mga tao. Eh, minsan po, maraming pastor natutokso na puro joke na lang po para masaya ang service. Ang galing, kailangan mo ba ng joke? Titibay ka ba sa joke? Hindi po. Pastor, maganda rin may joke. Para pag nakakatulog ang tao, magising sila. Ang galing, hindi ko kailangan ng miyembro na sa joke nagigising. That's right. Ang masarap ng miyembro sa salita ng Diyos nagigising. Amen? So, ang ating pong punto, mga kapatid, maliwanag po sa amin yun na dapat naiintindihan namin. Hindi ako nandito para kilitiin ang tenga ng makikinig. Doon po sa panahong mapanganib, ang sabi po na yung mga iba ay sisiwalay sa pananampalataya at hahanap na lang ng mga tagapagturo na nangingiliti ng tenga. Kaya ang sabi ni Pablo kay Timothy, preach the word, be instant, in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long sufferings and doctrine. Mga kapatid, yun po ang isang bagay. In remembering him, in remembering the man of God, ang kailangan po makinig tayo sa salita ng Diyos na kanyang ipinapangaral. Every members of the church should learn how to listen to the man of God, for the word of God he preaches. And I believe one of our joy and one of our blessing in this church, nakikita nyo po na ang pastor nyo sinisikap na pagka nangangaral, makita nyo maliwanagan na ang pangangaral ay mula sa banal na kasulatan. Hindi tayo nang bobola ng tao, hindi po tayo nagpapaikot ng ulo ng tao. Ang gusto po natin, once na kayo'y naupo dyan at makikinig ng preaching, and the same thing na sinasabi ko sa mga preachers natin, the same thing na sinasabi ko sa mga workers, you dig deeper from the word and make sure that every time you stand in the pulpit, ang ipinapangaral natin, the pure and the powerful word of God. Yan ang kailangan ng tao. That's right. Sabi ko, paano ko kayo hindi ma-appreciate? Diretso akong mangaral, pero loves na loves nyo pa rin ako. So, ibig sabihin niyan, hindi nyo hinahanap na bulahin That's kayo. right. Pero huwag nyo pagkamalian. Yung pag sinasabi kong maganda kayo, pinubola ko kayo. Hindi. Totoo yan. Kumontra man ng iba, wala akong pakialam. Tingin ko yan eh. Diba? Tingin ko yan. Kunyari pa kayo, pag tumitingin din naman kayo sa salamin, nakatwiran din naman si Pastor. When it comes to preaching, ang kailangan tiyakin natin na ang pastor natin, salita ng Diyos. Amen. Listen to him, for the word of God he preaches. Pakinggan nyo siya. Hindi ba? Huwag mo kayong ma-open kapag kasalita ng Diyos. Huwag kayong maninegatibo. Eh minsan po, kaya natin gusto yung preacher, pinagbububula tayo eh. Di ba? Gusto mo narinig ko sa TV, lahat daw tayo mabait, lahat daw tayo, di ba? Wala raw nilikhang pangit. Totoo naman yun. Pero sa paglipas ng panahon, may pumangit na din.
At ang pagpangit ng tao, walang kinalaman ng Diyos doon, bunga yun ang kasalanan ng tao. That's right. Tama po? Yan po yun, mga kapatid. Yung iba sa kinakain. Diba? Pero yung iba dahil sa kasalanan. Ano ho? Ha? Yung mga bisyo-bisyo, nakakapangit po yan, mga kapatid. Pero pag tinitingnan mo yung mga miyembro dito, parang wala ka-bisyo-bisyo eh. No? Ayun, wala akong talatang magagamit doon, mga kapatid. No? Pero puso ko lang po yun. So, ang gusto ko pong i-point out ngayong umaga, kaya dapat yung pong alalahanin ng pastor, lagi nyo siyang isa-isip dahil sa salita ng Diyos na kanyang ipinapangaral. Naalala ko nga po, mga kapatid di ba? Noong time po ng mga apostol, marami pong mga tao na sunod at sunod sa Panginoong Jesus. Panginoong Jesus to, hindi po, pero gusto ko ilarawan po ito sa inyo. Sunod-sunod sila ng sunod. Sa John chapter 6, malinaw po ang record. Doon po sa verse number 2, sinabi na ang reason kung bakit sila sumusunod dahil sa miracles. Di po ba? And a great multitude followed him because they saw the miracles which he did on them that were diseased. Mga kapatid, ang sabi po, kaya sila sumusunod dahil sa miracle. Sa 26 yata yan, ang sabi naman po, kaya sila sumusunod dahil kumain sila at nabusog. Okay? Pero dumating yung time, nangaral na po ang Panginoon ng kanyang salita. At ang preaching niya, I am the bread that came down from heaven. Sino man na kumain ng tinapay nito, hindi na magugutom magpakailanman, kundi magkakaroon ng buhay malaga. Sabi ng mga tao, it is not hard saying, kakainin natin siya. You see? God. It is an hard saying. Who can hear it? And as Jesus Christ, and will continue to preach to them the word, ang sabi ng Bible, many of them went back and walked no more with him. Mga nagtalikuran. God. Kasi ang gusto lang pala yung mga miracle. Ang gusto lang pala, gagaling. Yun lang pala mga gusto nila. Ang gusto lang pala nila, bikainan ba? Yeah. Di ba ba? Oh, pero yung salita na ng Diyos, ay, patay. Yeah. Nagkakatisura na. God. Gusto yan. Kontra sa paniniwala ko yan. Nasaktan ako dyan. Ayoko na. Alis po yan at hindi na babalik. Biblical yun. Yeah. But you know what? Jesus Christ faced his disciples and confronted them. Will you also go away? Ang kinausap na niya, mga disipulo, mga nag-alisap silang lahat eh. O kayo, aalis din pa naman kayo? Alam mo, sagot ni Peter, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Amen. Mga kapatid, Amen. pag ikaw natisod sa preaching at dahil doon umalis ka, saan ka pupunta? Yeah. Good point. Good At God. ano nga, saan mong mangyari sa buhay mo? Kung walang salita ng Diyos na sasaway sa'yo. Right. Kaya sa totoo lang, ang amen naman hindi dahil sa mga pabor lang eh. Yeah. Dapat pag tinamaan ka, amen din. Right. At sabi ko nga, kung gusto mo magdamay, atin, di ba? O, amen, atin, di ba? Kung personal sa'yo, akin. Amen. Hindi, kadalasan po, pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, sinari siya sa pulsyon. Praise God. Come on, friend. Praise God. Minsan maliit. Kilala ko yan. Minsan yun, di ba? Nakikipagpustahan pa ako eh. Laki ng napapanalunan ko. O, hulaan ko sa'yo, late na naman si ganito. Hulaan ko, hindi na naman a-attend sa ganito. Ako, nagpustahan pa, no? But what I meant to say, sometimes, ang akala natin sa amen, yung pabor lang sa atin. Halimbawa, hindi ka faithfully nagbibigay. Pinangaral yung tungkol sa giving. Hindi dahil lang hindi ka nagbibigay para kumontra ka. Amen ka ba din? Amen. Hanggang sa ma-develop sa'yo, dapat naman kasi talaga, ibigay yung para sa Diyos, dapat naman talaga, huwag yung para sa Kanya. Baka mamaya kasi pinadadama lang ako ni Satanas para subuhay ako sa Diyos, tapos sa kanundor na lahat, iiyak pala ako. Dahil hindi pwedeng masira ang sinabi ng salita ng Diyos. Tama po ba? Amen. Na-appreciate niyo po ba yung pastor? Amen. Why? Is that because of his looks? Yes. I don't think so. Kasama Huwag po. kayong plastic. I don't think so. Kasama po. Huwag naman plastic and mga kapatid, alam ko po ang pinaka-malaking dahilan kung bakit loves na loves niyo po ito. Bakit? Kasi nararamdaman niyo po na ang aking eagerness is to always share. Amen. Yun po yun. Hindi ko na para lokohin ang sarili ko. Right. Kaya kasabi ko, sa ganitong style of preaching, makikita mo talaga kung sino yung mga salita ng Diyos talaga hinahanap. Right. Diba? So kaya mga kapatid, makikita nyo rin po sa style of preaching na ito, kung sino talaga ang matibay. Sino pong matibay? Yung matibay na kahit anong pangangaral, hindi natitinag, mga kapatid. God.
Di ba? Yung sinasabi na ang prayer meeting gawain ng Diyos, pero sa puso niya, basta hindi na ako para prayer meeting, basta Sunday. Yes, oo. Di ba? Yung ba kahit ilang beses marinig ang preaching na dapat matapat magbigay, gusto ko, yun lang ang ibibigay ko. May mga matitibay din man, ano ho? Nakikita rin po yun, mga kapatid. Pero yung tibay na sinasabi ko sa inyo, na kaya nagbigay ng pastor para patibayin kayo sa salita ng Diyos. Amen? Importante yun. Remember Him. So, ang idea po is, listen to Him. For the Word of God, He preaches.